Lipat naman tayo, lipat lang tayo. Ito, balikan lang natin ng konti itong sinabi ni Senator Bongo. Napabalik sa politika ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw napag-usapan ng dalawang dating Pangulo na magkita kamakailan sa isang pribadong dinner. Ayon kay Senator Bongo, pinapatakbo raw ni Arroyo si Duterte bilang isang senador. Naging matipid naman daw ang sagot diyan ni Duterte. Ang sagot naman ni dating Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya. Tulad ng dati, kukonsultahin niya po ang kanyang pamilya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Ako po, ayan ha. So, ayan nga po yung sinabi kahapon na kukonsultahin ni Pangulong Duterte ang kanyang pamilya kung ito ba itutuloy sa maging aktibo muli sa politika. Naku. May balita ako eh. May nayayanig na daw eh. Meron, ito talaga, nabalitaan ko ito. Ayoko na lang, syempre mahirap naman. Ang balita ko, medyo nagagano na daw sila eh, sa loob. Pero akin, I hope, ako kasi ako yung tipo ng tao na medyo optimistic ako sa lahat ng bagay. Sana, yung pagiging na ganun nila, for better. Okay? Ibig sabihin, sana, I hope, nagising sila at isipin nila ayusin na natin to, baka mayari tayo dito ng tuluyan. Baka mapatalsik tayo dito ng tuluyan, ayusin na natin to. Ay, itong sigalot na ito. Tandaan ninyo, ako medyo optimistic pa rin ako na sana ganun talaga mangyari. Kasi ayoko naman na ang problema kasi sa Pilipinas talaga. Ito politika sa Pilipinas. Ayoko yung yung attitude na pag may gustong presidente, tutuloy-tuloy, pag ayaw, patatalsikin, pag gusto, tuloy, tas pag ayaw, patatalsikin. Parang ako dun eh, hindi ba pwedeng mag-ayos na lang yung presidente? O mag-ayos na lang yung mga sekretary? Yung ayusin na lang nila? Anyway, kasi it's the same human beings eh. Even if some human beings are more maloko o more gago, pero hindi kasi ako dun tumitingin yung ganun din naman eh. Sabihin na natin ha, na mapatalsik itong si Marcos. Ang ipapalit pa rin naman natin. Hindi ko sinasabing hindi okay si Vice President Sara Duterte ha. Pero remember, ang ipapalit pa rin natin, kasama pa rin ni Marcos. Diba? Unit team yan eh. So, are we sure that they're gonna be okay? Yun ang sa punto ko ha. Yung bang mga mariremain sa administrasyon, bago na o iba na? Hindi natin alam. More or less, kaya nga sa akin, sana ayusin na lang. Kasi ayoko naman, honestly ito lang sa akin ayokong darating tayo sa point na patatalsikin si Marcos, tas darating na naman siya sabihin nila, inapi nyo kami, babalik na si Sandro Marcos. Siya naman na magiging presidente. Pinatalsik nyo kami, tapos kayo, hindi nyo kami binigyan ng pagkakataon matapos ang administrasyon, hindi namin naayos. Hindi ko silibayan to. Hindi. Iba lang, parang ganito lang. Diba? Ganun. Totoo eh. Baka ganun na naman ang mangyayari dyan. Sasabihin na naman nila, hindi nyo kasi pinagabigyan ng pagkakataon eh. Inanon nyo lang kami, pinataltik nyo lang kami. Magne-Netflix yung isa, manunod ng Spider-Man. Tapos babalik na naman sa Pilipinas. Hero na naman siya. Siya naman ang tatakbong presidente. Alam mo yun? Sinong gusto mo ba na advice? Si Tulpo? Ano ba naman tanong mo? Ang sakit mo sa bangs. Ano ba sinabi ko? Madam, ano? Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Ano ba yan? Sa talampakan? Ano ba sinabi ko? Di ba sabi ko nga, ipagpatuloy at tapusin at mag-improve na lang ang presidente. Ano ba? Hindi naman siya... Minsan talaga sakakasakit kayo ng bangs eh. Kaya naubos ang bangs ko eh. Diba? Ang akin, ulitin ko. Ano ba sinabi ko? I'm very optimistic na tao. Ayoko yung palit ng palit.
for the sake of, ayaw namin to, papalit. Ayaw namin to, papalit. Ayaw namin to, parang yung demokrasya sa Pilipinas, naglalaro na lang tayo. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, kung may nakita tayong mali, baka naman pwedeng ayusin na lang. Ayusin na lang ng presidente, ayusin na lang mga nakaupong sekretary, di ba? Ayusin na lang nila. Magbago na lang sila. Para pagtapos, malaman natin ngayon, itong 6 na taon na pinagbigyan natin ng mga Marcos na i-redeem ang kanilang mga pangalan. Nagawa ba nila? Hindi yung iiyak na naman sila. Pinatantik nyo kasi kami! Pinatantik nyo kami! Babawi kami! Dala-dala na si Sandro ng susunod na presidente. Di ba? Yun ang punto ko dito. Honestly ayokong magbago ng administrasyon, not for anything else. Okay? At saka ulit-ulitin ko sa mga antitigas ng ulo, tulponatics. So, hindi ako tulponatics. Alam ko naman mananalo na si Sara Duterte sa susunod. Tapos na usapan. Hindi na natin kailangan yun anuin. Alam mo, ngayon pa lang, tapos na eleksyon sa tingin ko. Ito at pag ako tatanungin ninyo, ngayon pa lang alam ko mananalo na si Madam. Wala pa nga si Marcos, panalo na siya dapat kung hindi lang siya umatras So it's not a question kung sino susunod. Hindi yun ang ano ko dito. Ang punto ko dito, ang punto ko, sana yung Pangulo at yung mga sekretary umayos na lang. Yun ang punto ko dito, magbago na lang. Kasi it's the same politician lang paulit-ulit. Kung gano'n na mangyayari sa atin, ano mangyayari? Sige nga ho. Kaya nga, ako, until now, I'm still an advocate for parliamentary government. Kasi doon, mas hindi nakadepende sa tao. Nakadepende ho sa galing ng performance ng bawat sekretary. Hindi ho nakadepende sa isang tao. Kaya pansinin niyo yung mga parliamentary na government, hindi nga sila masyado sa sinong presidente. Hindi yun. Diba? Yun nga ang punto natin dito. Kasi tayo yung Pilipinong ganito. Pasensya na ho tayo. Ganito ang attitude natin mga Pilipino. Na sa tingin ko, mali. Para tayong mga mahilig tayo sa Superman. Yan ang totoo sa atin. Superman. We look at our president as Superman na siya magsusolusyon sa lahat ng bagay. So pag hindi niya kinaya, sipain na kagad yan, sunod. Sipain na kagad yan. Hindi dapat ganun maging attitude natin. Dapat ang attitude natin, ayusin. Ayusin mo, galingan mo. Di ba? Para after nito, yung sino yung mga sekretary, palitan kung dapat palitan. Dapat ganun sana. Yan, tama, mahilig tayo sa Misaya. Yung iba nga, may sayad na Yan ang hilig natin Ang hilig na, ang mga panatiko kasi tayo Yun ang totoo, panatiko tayo Panatiko tayo sa mga politiko. Yan ang problema. Alam nyo, ang korupsyon at sira ng gobyerno ay hindi masusolusyonan ng iisang presidente o iisang tao. Tandaan yan, hindi mangyayari yan. Kahit ilang Duterte pa ang ilagay mo dyan, kahit ilang Tulfo pa ang ilagay mo dyan, kahit ilang Marcos pa o kahit Robredo pa ang ilagay mo dyan, walang makakasolusyon ng ating problema kung hindi lahat ng mga Pilipino mag-aayos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pangalawa, sistema. Kahit ilagay niyo pa si Yorme dyan, okay? Hindi lang iisa ang magsusolusyon ng problema natin. Lahat tayo mga Pilipino. Kaya nga dapat pati yung sistema natin. We're doomed. Honestly, we're doomed. Bakit po? Sa totoo lang ang pangit po ng sistema natin pagdating sa budget. Hawak ng naku po. Alam nyo lang ang tunay na kwento. Hindi ko lang kasi masabi dito kasi malalibel naman ako. Pero tayo, sunod-sunuran tayo sa nagdidesisyon kung kanino mapupunta ang mga malalaking budget. Iisang tao namumuno niyan. Abner Panturas, dides ako noon pa, pero pagdatapos ng termino ni BP na wala na akong nakikita maganda, pasensya na. Subok ako ng iba, baka kay Tulfo.
Akin, whether Tulfo, whether Duterte, whether Isko, whether kahit sino pa ilagay mong presidente dyan, kung same sistema pa rin tayo, yung ganito pa rin ang sistema natin, meron at merong aabuso at merong korupsyon na mangyayari. Ito na lang hanggang hindi pinapalitan yung sistema ng ang nag-decide ng budget ay Speaker of the House, budget ng mga ahensya ng gobyerno, wala. Bulok pa rin ang mangyayari sa atin. Punong-puno pa rin ng proyekto itong mga mambabatas natin na sa totoo lang, diyan ang pinakamatinding korupsyon sa Kamara. Whether we like it or not, that's the truth. Nandyan ang matinding korupsyon. Hindi ko nga maintindihan na hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok sa kukote ng mga Pilipino. Natanggal nga yung pork barrel. Kasi dati allotted O, di ba? Meron silang allotment. Ngayon, hindi na. Iisa na lang ang nagdi-decide. Tinanggal nga yung pork barrel pero iisa nagdi-decide. Tapos yung iisa na yung kontrolado pa ng presidente. Di yari na lalo. Kaya nangyayari, nakaasa tayo sa sino yung presidente. Di ba? Kung sino yung magiging presidente, asang-asa tayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng example. Ito matinding example to. Nagkaroon na tayo ng Rodrigo Roa Duterte. Maraming naayos. To be honest, ang daming naayos. Pero aminin din natin, meron pa rin katiwaliang hindi naayos. Nakalusot pa rin ang ilang katiwalian. Nakalusot pa rin po ang ibang mga, wag kayo maging panatiko. Am I saying hindi na ako DDS? Hindi ho yun ang punto dito. I am a supporter of Duterte. Pero hindi niya kakayaning mag-isa. Ulitin ko, hindi niya kakaya. Kasi meron pa rin sa babang makakalusot. Kaya nga may nakalusot pa na sa laptop. Diba? May mga makakalusot at makakalusot pa rin. Dahil mali ang ating sistema. Kaya nga sinasabi, kung maaalala ninyo, sinasabi yan ni isa sa lumalaban dyan si Greco Bellic Maling-mali talaga yung sistema pa rin natin. Kaya talagang mami-minimize. Mababawasan natin. Okay? That's malaking maitutulong ng isang presidenteng matino at mababawasan ng korupsyon. Okay? Totoo yan. Pero kung ang sistema pa rin natin prone to corruption, tatamaan pa rin talaga. Kaya nga sa akin, hindi yung palit-palit ng presidente. Tapusin na natin to si Marcos. Ako honestly, tapusin na natin to para once and for all. Tama na ang Marcos. Honestly ako yun kasi nababasa ko once and for all. Yung kasinungalingan na Marcos ang magbibigay ng golden age sa Pilipinas, once and for all, ibigay na natin sa kanya ng 6 na taon. Patapusin na natin yung mama. Pero pag hindi mo kami nadala sa golden age, after that 6 years, tama na ang Marcos. Tuldukan na natin ng Marcos. Wala nang Sandro, wala nang Amy, wala nang Marcos. Tama na. Yun lang sa akin. Kasi pag hindi na naman sila makatapos niyan, ilalaban nila si Sandro, ilalaban nila ito si Amy. Hindi kasi hindi nyo binagbigyan. Tapusin natin ito. Iba itong si Amy, mas matapang na Marcos ito. Ganyan na naman Narinig ko na yan. Magaling sila dyan. Magaling sila sa ganyan. Tandaan, isipin nyo to. Yung mama nga nakaupo lang ng 6 na taon naging presidente. 6 na taon na kumukuya ako. Nood lang tayo. Ano ba sabi ng tatay niya? Panayang party. Diba? Panayang party. Pero tayo pa rin. Hindi. Talagang meron tayong... Ito kasi ang mga Marcos ang nagpaunlad ng $1:1. May gold dyan, babayaran ng utang natin. Pag natapos sila, tapos hindi nabayaran yung utang, hindi nag 1:1. Nabudol na siguro naman by that time. Pag every time may tatakbong Marcos, itigil nyo na yung kalokohan nyo. 6 na taon nang pinagbinigay natin niya, wala nangyari.
lalo tayong bumagsak. Marcos na naman. Diba? Hindi, pero hindi yun ang I'm not wishing na bumagsak tayo Kaya nga ako, I'm wishing na sana ayusin na lang niya. Paayusin na lang niya. At kasi yan nga yung nabalitaan ko na meron daw nayayanig ngayon. Merong matinding pagbabagong magaganap sa Malacanang. Dahil daw di umano Eto hindi ko naman sure kung totoo. Dahil daw nga dito sa nakita nilang samahan o pag-uusap ni Gloria at saka ni Pangulong Duterte. Meron daw nayanig dyan sa loob. Anyway, ito. Pag-usapan natin, pag-usapan natin to, Ito. Medyo, controversial tong issue na ito. The next performance will start momentarily.